Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama nyo na naman po ulit kami, ang Johnny Tandem. Hi po sa inyo. At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Magandang araw po, Miss Winnie, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Ako po si Jenny, isang college student. 20 years old ako nang mangyari ang karanasan kong ito. Naniniwala po ba kayo na ang mali ay hindi kailanman maitatama ng isa pang pagkakamali? Naniniwala po ako dyan, pero dahil sa isang trahedya na nangyari sa buhay ko, ginawa ko pa ring tumbasan ng mali ang isang pagkakamali. Gumanti ako at muntik nang ilagay ang hustisya sa aking mga kamay. At dahil sa ginawa kong yon, muntik ko na ring masira ang buong buhay at kaluluwa ko dahil sa galit at puot. Heto po ang aking karanasan, Miss Winnie. Hoy Jenny, mag-usap nga muna tayo. Pwede ko ba makita ang grade mo sa social science? Ilan ang nakuha mo kay Sir Alan, ha? Sabihin mo sa akin, ilan ang nakalagay sa class card mo ngayong third quarter? Ha? Bakit ko naman ipapakita sa'yo? Tsaka pwede ba? Kausapin mo naman ako ng mahinahon ha? Palagi ka nalang nakasinghal sa akin eh. Ano bang problema mo? Para kang hindi lalaki. Tignan mo nga nakatingin na sa atin ng mga ibang estudyante. Hindi ka ba nahihiya? Wala akong pakialam sa mga chismosang estudyante na yan. Ang tanong ko, ang sagutin mo. Okay, fine. Flat 1 ang nakuha ko. O bakit? May problema ba tayo ron ha? Flat 1? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, ha? Nakakuha ka ng flat 1 sa subject na yun? Imposible yan, ha? Sabihin mo sa akin na nagbibiro ka lang dahil hindi talaga nakakatawa ang kalokohan mo. Hindi ako nagbibiro at wala akong panahong makipagbiruan sa'yo ngayon. Pagod ako sa maghapong klase natin. Kung hindi ka naniniwala, heto, tignan mo. Inilabas ko ang aking class card at pinakita ko ito sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makumpirma na totoo ngang nakakuha ko ng flat 1 sa social studies. Nakita ko na nakakuyom ang mga palad niya at namumula ang buong leeg niya hanggang sa muka. Halatang pinipigilan niyang manakit ng tao dahil nanginginig ang balikat niya sa sobrang panggigigil. Nanatili akong nakatayo ng tuwid sa harapan niya. Ayokong ipakita na naaapektuhan ako sa kanya. Walang ya. Paano nangyari yun? Alam mo ba kung anong grade ang binigay sa akin ni Sir Alan? 2. Binigyan niya ako ng 2 sa mismong subject kung saan akong gumawa ng lahat ng reports na dapat pinagtutulungan nating dalawa. Paano nangyari na mas mataas pa nakuha mo kaysa sa akin? Sandali nga lang ha, Jan. Bakit pa parang katapusan na ng mundo dahil lang sa 2 ka? Mataas na ang 2, no? Pasado ka na. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pang mag-eskandalo dito sa gitna ng hallway. Marami nga dyan makapasa lang ng sakto sa kurso natin, masaya na. Bakit kailangan maging ganito ka-big deal sa ito, ha? Huwag mo kong itulad sa mga regular na estudyante na masaya na sa bara-barang grado, ha? Simula first year, ako ang nangunguna sa batch natin. Graduating na tayo at kailangan kong i-maintain ang lahat ng subject ko na 1 para makuha ko ang Latino honor na inaasam ko. Sisirain lang ng 2 na to ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 4 na taon. Problema mo na yan, Jan. Hindi ko kasalanan kung hindi umabot sa 1 ang standards ng professor natin sa mga ipinasa mo. Kung gusto mo talagang ma-maintain ang posisyon mo, di sana ginalingan mo pa. Wala akong kinalaman sa nakuha mong marka kaya pwede ba? Padaanin mo na nga ako. Anong walang kinalaman? Ikaw ang kasama ko sa group project na yun. Ako ang gumawa ng buong research paper natin. Ako ang nag-type, ako ang nag-print, ako ang nagpuyat para matapos ang lahat ng yan. Tapos ikaw ang makakakuha ng 1? Ako ang naghirap tapos ikaw ang makikinabang? Lalong lumapit si Jan sa akin. Dinuro-duro niya ako sa mismong mukha ko. Umatras ako ng bahagya para iwasan ang daliri niya pero nanatili ang tapang sa mga mata ko. Dumami na ang mga tsismosang kaklase namin at nakikiusyoso. Nagsimula na rin silang magbulungan at ituro kaming dalawa. Kalmado pa rin ang sistema ko kahit gusto ko na siyang sapakin sa kayabangan niya. Excuse me lang ha. Hindi mo pwedeng isumbat sa akin ang pagod mo sa group project na yan. Ilang beses akong nag-alok ng tulong sa'yo noon. Gusto kong gumawa ng chapter 2 at chapter 3 pero anong ginawa mo? Tinanggihan mo ang lahat ng ginawa ko dahil lang sabi mo mali-mali ang grammar ko. Dahil mali-mali naman talaga.
Wala akong tiwala sa utak mo kaya mas pinili kong suluhin ang trabaho. Kung hinayaan kitang pakialaman ng research natin, baka 5 nakuha nating 2 eh. Iniligtas ko lang ang grade nating 2 sa kabubuhan mo. E di ikaw na ang matalino, ikaw na ang magaling. Pero sinolo mo ang project, hindi ba? Ginusto mo yan. Kaya huwag kang magreklamo ngayon kung ikaw lang ang napagod. At saka, huwag mong kalimutan na hindi lang project ang basehan ng grades natin kay Sir Alan. Huwag mo akong paikutin sa mga ganyang palusot, Jenny. Alam ko ang syllabus natin. 40% ng grade natin manggagaling sa final group project. Yan ang pinakamalaking requirement. Kahit anong pandailan mo, hindi aabot sa unong grade mo kung wala akong ambag sa project eh. Nagkakamali ka ng intindi sa patakaran ng klase natin, ano? Nakasama sa computations ko ang perfect scores ko sa 3 exams natin. Idagdag mo pa ang recitation ko sa tuwing nagtatanong siya sa klase. Lahat ng yun malaki ang hatak sa pangkalahatang grado ko ngayong quarter. Exams at recitations? Nagpapatawa ka ba talaga? Sinasabi ko sa'yo, kahit i-perfect mo pa lahat ng quizzes at exams natin, hindi yan sasapat para maging flat 1 ka. Lalo na't alam kong hindi ka rin nakapagpasa ng 2 individual reflection papers natin noong nakaraang buwan. Nakapagpasa ako ng reflection papers. Na-late lang ako ng 1 araw pero tinanggap pa rin ni Sir Alan yon dahil nagpaliwanag ako sa kanya. Kumpleto ang lahat ng individual requirements ko, no? Baka ikaw ang may kulang kaya ka nahila pababa. Ako? May kulang? Huwag mo ngang baliktarin ang issue, Jenny. Kilala ako ng lahat ng professors dito bilang pinakamasipag at pinakadisiplinadong estudyante. Wala akong palya sa mga pinapasa ko, no? Kaya alam ko may ginawa kang milagro para makuha ang unong yan. Ano bang milagro ang pinagsasasabi mo dyan? Pinaghirapan ko ang unong yun, no? Nag-aral din ako. Nag-aral? Baka naman iba ang inaaral. Akala mo ba hindi ko napapansin yung kakaiba mong galaw, ha? May ginagawa ka kapag uwian na. Akala mo tanga ko? Matagal na kitang inoobserbahan, no? Alam ko kung gaano kayo kalapit ni Sir Alan. Grabe ka, alam mo parang hindi ka lalaki. Bakla ka ba, ha? Alam mo, para sabihin ko sa'yo, wala akong ginagawang masama, ah. Huwag kang gumawa ng kwento para lang mabigyan ng rason ng pagbaba ng sarili mong grades. Ano bang nakikita mo at kailangan mong mag-imbento ng mga ganyang malisyosong paratang sa harapan ng maraming tao? Tumawa ng malakas si John, isang pekeng tawa na punong-puno ng pang-aasar. Humarap siya sa mga estudyanteng nakikinig sa amin at pinalakpak ang mga kamay niya. Nanlalamig ang buong katawan ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding inis na namumuo sa dibdib ko. Unti-unti nang nawala ang pagiging kalmado ko sa bawat segundong dumadaan. Gusto mong malaman nila kung anong nakikita ko, ha? Sige, sasabihin ko sa kanilang lahat. Nakikita kita na palaging nagpapahuli sa klase kapag uwian na. Imbis na umuwi ka sa boarding house mo, dumediretso ka sa faculty room. Palagi ka pumapasok sa opisina ni Sir Alan nang kayong 2 lang. Wow! Investigador? Walang mali siya doon, Jan. Pumupunta ako sa opisina niya dahil nagtanong ako tungkol sa isang lesson na hindi ko naintindihan. Karapatan ng bawat estudyante na mag-consult sa mga professors nila tuwing consultation hours. Walang bawal sa ginagawa ko. Consultation hours? Araw-araw ang consultation hours mo? At kailangan talagang magsasara pa kayo ng pinto kapag nasa loob na kayo? Ilang beses kitang nahuling nandun sa opisina niya hanggang sa maggabi na. At wala nang ibang tao sa university. Ang dami mong alam. Grabe. Para kang reporter, ah. Oo na, nagpupunta ako doon araw-araw dahil inuutusan niya akong mag-ayos ng mga test papers natin. Nagtatrabaho ako bilang student assistant niya dahil kailangan ko ng dagdag na pera para sa mga gastusin ko dito sa eskwelahan. Nagtatrabaho ako ng marangal, ha, para sabihin ko sa'yo. Student assistant? Ang galing mo rin mag-imbento ng dahilan, no? Walang memorandum galing sa Dean's Office na kumukuha ng student assistant si Sir Alan ngayong semester. Tinanong ko ang department head at wala silang alam sa sinasabi mong trabaho. Ikinakalat mo lang ang kwentong yan para pagtakpan ng totoo eh. Narinig ko ang malalakas na singhap ng mga kaklase namin sa paligid. Ang iba, nagtakip pa ng bibig habang nagbubulungan. Kumulo ang dugo ko sa mga pinagsasasabi niya.
Wala siyang pakialam kung makasira siya ng reputasyon basta lang mailabas niya ang lahat ng galit niya sa nakuha niyang marka. Para nga siyang hindi lalaki kung kumilos eh. Humigpit ang hawak ko sa strap ng bag ko. Gusto ko siyang saktan. Hoy! Wala kang karapatang questionin ang usapan namin ng professor natin. Kung hindi siya nag-submit ng memo sa department head, problema niya na yon. Basta ako, sumusunod lang sa mga utos niya kapalit ng maliit na allowance. Nagtitimpla ako ng kape niya, nag-aayos ng mga folders, at naglilinis ng desk niya. Wala kaming ginagawang masama. Nagtitimpla ng kape? Yun ba tawag mo dun, ha? Ang sabihin mo, nilalandi mo ang prof natin kaya kanya binigyan ng ganong grade. Tignan mo nga yung palda mo, ang ikli-ikli. Damit ba yan ng matinong estudyante, ha? Nilalandi? Baka naman naiinggit ka dahil gusto mong ikaw ang nilalandi ko, ganun ba? Tsaka pwede ba? Tigilan mo nga ako ha. Ang bastos ng bibig mo. Wala kang pruweba sa mga sinasabi mong yan. Kung ano-anong napapansin mo sa kasuotan ko eh. Sumusunod lang naman ako sa uniform policy natin. Wala kang karapatang husgahan ako at tawaging malandi dahil lang hindi mo matanggap ang sarili mong pagkatalo. Totoo ang sinasabi ko, ha? At alam nating dalawa yan. Nakakadiri kang babae. Ang landi mo eh. Ibinibenta mo ang laman mo para lang magkaroon ng flat 1 sa card mo. Isa kang malaking kahihiyan sa department natin eh. Napakadumi ng ginagawa mo. Sumusobra ka na talaga dyan ha? Wala kang alam sa mga pinagdadaanan ko. Ulila na ako at tita ko lang na nasa abroad ang nagpapadala ng pera sa akin. Hirap na hirap akong pagkasyahin ng budget ko, kaya tinanggap ko ang alok ni Sir Alan na maglinis ng opisina niya. Napakadumi ng isip mo para lagyan ng mali siyang paghahanap buhay ko. Lalong lumapit ang mga tsismosang kaklase namin. Ang ilan sa kanila kumukuha na ng video gamit ang mga cellphone nila. Hindi ko na inisip ang mga sasabihin ng ibang tao. Nanginginig na ang buong kalamnan ko sa sobrang galit. Gusto kong iparamdam sa mayabang na lalaking ito ang sakit na mga binibitiwan niyang salita pero kailangan kong lumaban gamit din ang salita. Hindi ako pwedeng magmukhang talunan sa harapan nila. Gagamitin mo pa ang pagiging mahirap mo at pagiging ulila mo para magpaawa dito. Desperada ka. Gagawin mo lahat, pati ang paghubad sa harap ng matandang panot na yun, maipasa mo lang ang subject niya. Kinakasangkapan mo ang katawan mo dahil alam mong bobo ka pagdating sa academics. Wala ka talagang breeding. Bakla ka siguro talaga eh, no? Ikaw ang top of the class pero ugaling squatter ka. Hindi porket matalino ka sa papel, may karapatan ka ng tapakan ng pagkatao ko at murahin ako ng ganito. Bawiin mo ang lahat ng sinabi mo ngayon din dahil hindi ako makakapayag na sirain mo ang pangalan ko ng ganun-ganun lang. Wala akong babawiin sa mga sinabi ko, no? Bakit ko babawiin ang katotohanan? Harapin mo ang katotohanan, Jenny. Ginagapang mo ang professor natin para lang makakuha ng pabor. Sabihin mo nga sa amin, sige. Ilang beses kanyang hinalikan sa loob ng opisinang niyang yun, ha? Huwag mong isali ang kalaswaan ng utak mo sa buhay ko. Bago mo ko paratangan ng ganyan ha, bakit hindi mo muna suriin ang sarili mong trabaho ha? Baka naman kaya kanya binibigyan ng dos palpak ang trabaho mo. Anong palpak ang sinasabi mo? Perpekto ang ginawa kong project. Kumpleto sa citations at malinaw ang bawat argumento ko dun. Wala kang alam sa standards ng research paper, kaya huwag kang umaktong alam mo ang lahat, no? Ngumisi ako ng nakakaloko. Dito ko na siya titirahin sa kahinaan niya. Matagal ko nang alam ang sekreto ng yabang niya sa mga projects namin. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang boses ko. Gusto kong marinig ng lahat ng nakapaligid sa amin ang isisiwalat ko. Tinitigan ko siya ng matalim, direkta sa mga mata niyang puno ng puot at galit. Hahayaan kong siya naman ang mapahiya ngayon. Perpekto ba talaga, Jan? O baka gusto mong ipaalala ko sa'yo kung saan mo kinuha ang buong chapter 2 at chapter 3 ng paper mo? Nakita ko ang screen ng laptop mo nung nagtatype ka sa library. Kinuha mo ang lahat ng yun sa isang lumang thesis sa internet at hindi mo man lang pinalitan ng mga pangungusap. Sinungaling! Hindi ako nangongopya, no? Nagbasa ako at nag-synthesize ng mga impormasyon. Huwag mong ilipat ang atensyon ng mga tao sa akin dahil ikaw ang may issue ng kalandian dito at hindi ako, no? Copy-paste lang ang ginawa mo eh. Plagiarism ang tawag doon at yun ang pinakaayaw ni Sir Alan sa lahat. Gusto mo bang malaman niya ito ha? Pwede kong sabihin ngayon din. Tignan lang natin kung makakuha ka pa ng dos. Tumahimik ka nga.
Wala kang ebidensya sa mga binibintang mo sa akin. Gusto mo lang akong siraan dahil nahuli ko ang ginagawa mong pagbibenta ng sarili mo kay Sir Alan. Wala kang kwentang babae. Mas walang kwenta kang lalaki at kailangan mo pang mandaya para matawag lang top of the class? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng lalaki, no? Sa susunod na maghanap ka ng masisisi sa pagbagsak ng grade mo, manalamin ka muna. Ikaw ang gumawa ng ikasisira mo eh. Huwag mo akong idamay sa kapalpakan mo dahil hindi kita aatrasan. Natigilan si John. Nakita ko ang paglunok niya at ang bahagyang panginginig ng ibabang labi niya. Rinig na rinig ko rin ang bagong bulungan ng mga estudyante. Ngayon, tungkol naman sa plagiarism ni John ang pinag-uusapan nila. Nawala ang suporta ng mga kaibigan niya at napalitan ito ng mga nagdududang tingin. Tinignan ko siya ng may halong pandidiri. Itinaas ko ang kilay ko at nagsalitang muli. Kung gusto mo pang ipagpatuloy ang iskandalong ito, baka gusto mong ipatawag natin ng dean ngayon din. Ipapabasa natin ang project mo at ipapahanap natin sa internet ang original na may akda. Tignan natin kung sinong mas mapapahiya sa ating dalawa. Umalis ka na sa daraanan ko ngayon din kung ayaw mong mapatalsik sa university na to. Hindi pa tayo tapos, Jenny ha. Tandaan mo yan. Hindi ako makakapayag na manalo ang isang tulad mong gumagamit ng katawan para makaangat. Sisiguraduhin kong malalaman ng buong department ang totoo tungkol sa inyo na matandang yun. Subukan mo lang dyan. Gawin mo ang lahat ng gusto mo. Pero sinisiguro ko sa'yo, bago mong pa man ako masira, wasak na ang reputasyon mo sa school na to. Tabi nga dyan! Napaatras siya ng kusa. Halatang gulat siya sa hindi inaasahang paglaban ko. Wala na siyang nagawa kundi ang panoorin akong maglakad palayo. Ang mukha niya ay puno ng halong hiya at matinding galit. Hinawi ko ang mga estudyanteng nakaharang sa daanan ko. Bawat hakbang ko ay matigas at may diin sa sahig. Rinig ko pa rin ang malalakas na bulungan at ang mga matang nakasunod sa bawat galaw ko. Ngunit pinili kong wag lumingon. Masyado silang madaling mauto ng mga bagay na nakikita at naririnig nila. Akala kasi nila alam na nila ang buong kwento. Pero wala silang ideya sa impyernong dinaranas ko. Pagkalabas ko ng gate ng university, biglang nanikip ang dibdib ko. Hindi ko namalayan na tumutulo na pala ang mga luha ko. Medyo nangihina na ako, parang gustong bumigay ng mga tuhod ko sa bigat ng emosyong kinikimkim ko kanina. Pero hindi ako pwedeng huminto rito. Pinunasan ko ang mga mata ko gamit ang likod ng palad ko. Pilit kong itinaas ang aking noo at hinigpitan ang hawak sa strap ng bag ko. Pumunta ako sa opisina ni Sir Alan. Pagdating ko roon, sinalubong niya ako at agad na may malapad ng ngiti. Good afternoon. Mabuti naman at nandito ka na, Iya. Kanina pa kita hinihintay. Good afternoon din po. Sorry sir ha, kung ngayon lang po ako nakarating. Late na po yata talaga ako. Hindi naman masyado. Kumusta ang araw mo? Bakit mukhang pagod na pagod ka at namamagaya mga mata mo? Umiyak ka ba? Hindi po. Hindi po ako umiyak pero stress na stress po kasi ko eh. Bakit naman? May problema ka ba sa grades? Sabihin mo sa akin, gagawin natin ng paraan. Wala po akong problema sa grade ko, sir. Pero may problema po tayo eh. Si John po kasi, yung top student po natin, nag-iiskandalo po siya kanina sa may hallway. Nag-iskandalo siya? Abay, lokong bata yun ah. Ano nangyari? Sabihin mo sa akin ngayon, Jenny. Galit na galit po siya. Kasi bakit daw po dos lang ang binigay niyo sa kanya? Sinugod niya po ako sa harap ng maraming estudyante kanina. Madami po siyang tanong. Ang sabi niya bakit daw uno ko tapos siya dos lang. Siya naman daw po ang naghirap dun sa project. Solo daw po niyang ginawa yun tapos ako pa yung binigyan niyo ng mataas na marka. O bakit naman ganun? Akala ko ba naayos niyo na ang problemang yan? Hindi mo ba sinabi sa kanya na gumawa ka ng sarili mong project? Kasi di ba sabi mo sa akin, ayaw kanyang pagawain dahil puro mali daw ang ginagawa mo. Hindi po niya alam na may sarili po akong pinasa na project. Ang akala po niya umasa ako doon sa ginawa niya. Dapat sinabi mo para wala siyang dahilan para mag-alboroto. Hindi ko na lang po sinabi. Para saan? Bakit kailangan kong magpaliwanag pa sa kanya? Sino po ba siya? Pareho lang naman kaming estudyante, hindi ba?
So wala akong dapat na patunayan pa sa kanya. Tama ka naman. Pero alam mo, gusto ko ngang ipatawag yan eh. Kasi may natuklasan ako sa project niya eh. Alam mo bang plagiarize ang ipinasa niya sa aking research? Kung mapatunayan ko lang talaga na di sa kanya ang research na yun, babawiin kong dos na binigay sa kanya. Hindi niya deserve yun dahil pandaraya ng ginagawa niya. Nalaman po ninyo? Paano? Sa totoo lang sir, alam ko din po yun ang ginawa niya eh. 'Di ba pinaayos niyo ako ng mga project na yon at nabasa ko ang report na ginawa niya. Familiar po talaga sa akin kaya nalaman kong plagiarize nga. Kinopya lang niya ang buong research paper niya at sinabi ko po yun sa kanya. Anong sabi niya? Syempre po tinanggi niya. Pero hindi naman po yun ang problema sir eh. Ang dami po niyang masasamang sinabi tungkol sa inyo at sa akin. Ano? Anong sinabi ng mayabang na bata na yun? Pinagsigawan po niya sa hallway na kaya raw mataas ang grade ko kasi palagi akong pumapasok sa opisina niyo tuwing hapon. May relasyon daw po tayo, sir. Binastos niya nga po ang pangalan niyo eh. Akala raw niya ang linis-linis niyong professor sa university na to pero bastos daw kayo at pumapatol sa estudyanteng malandi. Walang niya ang batang yun ah. Wala siyang karapatang magkalat ng ganyang kasinungalingan laban sa akin. Paninirang puri yan, Jenny. Pwedeng malagay sa alanganin ng propesyon ko dahil sa mga imbento niya. Hindi ko to palalagpasin. Kaya nga po sir natatakot po ako para sa inyo. Sabi niya magsusumbong daw siya sa student council at sa dean. Sir, hindi naman po totoo yun eh. Baka kasi maniwala sa kanyang mga kinauukulan, pati lisensya niyo malagay sa alanganin. Huwag kang mag-alala, Jenny. Hindi yun mangyayari. Umanda sa akin ang dyan na yan. Bibigyan ko siya ng disciplinary action. Susulat ako ng incident report ngayon din at ipapasa ko sa discipline committee bukas. Tignan natin kung saan makakarating ang kayabangan niya. Kapag napatunayan ko ang plagiarism niya, baka ma-expel pa siya. Ganun po katindi ang parusa? Naku, wag naman sir, kawawa naman po. Hindi kawawa yun, Iya. Kailangan maputol ang sungay niya bago pa siya makasira ng reputasyon ng iba. Hindi ko mapapalagpas to. Sir, wag naman po. Wag niyo na pong ireklamo si John. Ayoko naman po nang dahil sa akin hindi siya makagraduate. Makukonsensya pa po ako niyan eh. Baka po dadalhin ko yun sa buong buhay ko kapag nasira ang pangarap niya. Pwede po bang kausapin niyo na lang muna siya ng masinsinan dito sa opisina niyo? Pero binastos niya ang pangalan natin sa harap ng maraming tao. Hindi pwede ang ginawa niya, Jenny. Alam ko po yun, sir. Pero pwede niyo naman po sigurong takutin na lang. O kaya pagsabihan niyo na lang ng matindi. Baka madala po siya sa ganun kesa naman po ipa-expel niyo. Matalino naman po si John at tiyak na nadala lang siya ng init ng ulo at emosyon dahil hindi po niya ina-expect yung ganong grado. Hindi kagad nakasagot ang professor sa akin. Tinignan niya ako ng matagal. Nakita ko ang unti-unting paglambot ng reaksyon sa mukha niya. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at dahan-dahang naglakad palapit sa pwesto ko. Paglapit niya, hinawakan niya ako sa balikat. Hinimas niya ang balikat ko pababa sa aking braso bago niya ito marahang tinapik. Napakabait mo talagang bata, Jenny. Matapos kanyang ipaiya sa hallway kanina, nagagawa mo pa ring isipin ang kinabukasan niya? Kung ibang estudyante yan, baka gumawa na rin ng paraan para makaganti. Ano bang gusto mong sabihin ko sa kanya kapag pinatawag ko siya bukas? Sabihin niyo na lang po sir na alam niyo pong ginawa niyang pangungopya sa project niya kaya binigyan niyo siya ng dos. Tapos bigyan niyo rin po siya ng malinaw na warning. Kapag narinig niyo po siyang nagkakalat ng chismis tungkol sa ating dalawa, doon niyo na po ipapasa yung incident report sa dean. Sigurado po akong matatakot yun kapag galing mismo sa inyong mga banta. Sige, Jenny. Susundin ko ang gusto mo. Kakausapin ko na lang siya bukas ng umaga bago magsimula ang klase. Alam mo, hindi talaga ako nagkamali na bigyan ka ng pagkakataon na makapagtrabaho sa akin dito eh. Bihira na lang ang mga estudyanteng katulad mo na may busilak na kalooban. Maraming salamat po Sir Alan. Salamat po sa pakikinig sa akin ha. Ayoko lang din po kasing lumaki pa ang gulo at madamay pa ng husto ang mga trabaho nyo rito sa university. Walang anuman. Basta para sa'yo, pagbibigyan ko ang hiling mo. Siya nga pala. Ipagtimpla mo ako ng kape. Yung masarap ha.
Katulad ng dati. Na-stress kasi ako sa balita mo eh. Gusto ko munang mag-relax. Sige po sir, ipagtitimpla ko po kayo. Dumiretso na ako sa pantry sa loob ng opisina niya. Kinuha ko ang paborito niyang mug. Nilagyan ko ito ng mainit na tubig at tinunaw ang kape at asukal doon. Nang matapos, pasimple akong sumilip sa direksyon niya para siguraduhin nakatutok siya sa monitor ng laptop niya. Nang makita kong abala siya, mabilis kong kinuha mula sa bulsa ko ang isang maliit na botelya na may lamang itim na likido. Binuksan ko ang takip nito at inamoy. Napasimangot ako sa baho ng amoy nito. Ibinuhos ko ang itim na likido sa kanyang kape. Kumuha ko ng kutsarita at dahan-dahang hinalo ang mainit na inumin hanggang sa humalo na ang sangkap. Agad ko itong dinala kay Sir Alan. Heto na po ang kape niyo, sir. Maraming salamat dito, Jenny ha. Swerte ko talaga at ikaw ang kinuha kong student assistant ngayong semester. Napakasipag mo na, napakabait pa, at maaasahan sa lahat ng bagay. Wala po yun, sir. Gusto ko lang din po kayong tulungan sa mga simpleng gawain nyo dito sa loob ng opisina nyo. Malaki po ang naitutulong ng ibinibigay nyong pera pang gastos ko sa araw-araw. Kaya salamat po, sir. Walang anuman yun. O siya, titikman ko na itong kape mo ha. Paniguradong masarap na naman ang ginawa mong ito eh. Sige po, sir. Ubusin niyo po ang lahat ng yan, ha. Sana po magustuhan niyo ang timpla ko ngayong hapon. Iba talaga kapag ikaw ang nagtitimpla ng kape, Jenny. Napakasarap nito sa lalamunan. Saktong-sakto ang pait at tamis. Pwedeng-pwede ka na magtrabaho sa isang sikat na coffee shop sa bayan natin. Ay, nako, sir. Ayoko po doon. Mas gusto ko po dito sa opisina niyo. Tahimik po rito at wala masyadong tao na nagmamasid sa atin. Tsaka mabait naman po kayo sa akin eh. Kaya ginagalingan ko po talaga ang pagtimpla ng inumin para sa inyo. Talagang natatanggal ang pagod ko sa kapeng to at sa'yo, Jenny. Sana palagi kang nandito sa tabi ko. Kakaibang nagiging epekto mo sa katawan ko eh. Ano po yun? Ang ibig kong sabihin, nagiging madali ang mga trabaho ko dito dahil sa'yo, Jenny. Akala ko po kung ano na eh. Sir, ano nga po palang ipapagawa niyo sa akin? Yung cabinet. Pakiayos na lang yung laman, ha? Medyo nagulo kasi nung may naghanap ng mga papel dito eh. Pag natapos mo yan, pwede ka nang umuwi para makapagpahinga ka. Sige po, sir. Masayang ininom ng professor ko ang kape niya bago nagpatuloy sa ginagawa niya sa kanyang table. Ako naman, pumunta na sa tapat ng malaking cabinet sa sulok ng opisina niya at nagsimulang mag-ayos doon. Yung mga sinabi ko kay John na isa akong working student, totoo po yun, Miss Winnie. Hindi kasi sinungalingan yon. Nakiusap po ako kay Sir Alan na magtrabaho sa kanya, maging utusan niya sa opisina nito kapalit ng pera. Pero may hidden agenda po talaga ako kung bakit sa kanya ako nagtrabaho. Ito ay ang akitin ng matandang professor. Kaya naman upang makuha ulit ang atensyon niya, itinaas ko ang dalawang kamay ko at itinali ang buhok ko. Tumingin ako kay Sir habang ginagawa yon tsaka ngumiti. Nakita kong napalunok siya at pinagpapawisan dahil lang sa simpleng kilos ko na yon. Maya-maya pa umupo na ako para ayusin ang laman ng cabinet. Umupo ako ng walang ingat at dahil maikli ang palda ko, umangat ito kaya litaw na litaw ang magaganda at mabibilog kong legs. Pasimple akong muling sumulyap sa kanya at nakita kong naging sunod-sunod ang paglunok niya. Nagkunwari akong naiinitan. Binuksan ko ang isang botones ng blouse ko upang lumuwag ang damit sa aking leeg. Sir, ang init po pala rito sa pwesto ng cabinet niyo. Hindi po masyado umaabot ang lamig ng aircon sa sulok na to. Oo. Medyo hindi nga nakakarating ang lamig dyan sa bahaging yan ng opisina ko eh. Gusto mo bang lumapit dito sa pwesto ko sandali? Itong cabinet na lang sa tabi ko ang ayusin mo. Bukas na lang yan. At magpapalagay ako ng electric fan dyan bukas. Okay po, sir. Diyan na lang po muna ang aayusin ko. Pasensya na po pala kayo ha. Medyo naiinitan po talaga ako kaya binuksan ko ang isang botones ko. Ayos lang po ba sa inyo yun, sir? Walang problema, iha. Opisina ko naman to at tayong dalawa lang ang nandito sa loob.
Pwede mong gawin kung anong nagpapakomportable sa'yo. Huwag mo nang isipin ang iisipin ng iba. Maraming salamat po sa pag-unawa, sir. Baka po kasi sabihin nyo ang sagwa akong tignan dahil nakabukas ang damit ko. Nahihirapan po kasi akong yumuko kapag nag-aayos ng mga mabibigat na folders sa pinakamababang drawer. Naiipit po yung leeg ko sa uniform natin kaya binuksan ko po. Hindi, Jenny. Hindi ka magiging masagwan tignan sa paningin ko. Mas lalo kang gumaganda eh. Huwag kang mahihiyang kumilos sa harap ko Lalo na kapag tayong dalawa lang ang nandito. Nakakatuwa naman po kayong kausap, sir. Kaya po komportable akong lumapit sa inyo kasi napaka-open-minded po ninyo Sana po hindi kayo magbago sa akin, ha? Ibang usapan naman kasi kapag ikaw ang nandito, Jenny. Espesyal kang bata para sa akin. Sige na. Ituloy mo na yung ginagawa mo. Sige po, sir. Lumipat na ako sa cabinet na malapit sa kanya at doon ako nag-ayos ng mga libro at mga papel. Makalipas ang 1 oras, natapos ko na itong linisin. Magiliw akong nagpaalam sa kanya. Mabilis naman siyang pumayag na uuwi na ako kaya hindi na ako nag-aksaya pa ng oras sa loob ng opisina niya. Dumiretso na ako kagad sa boarding house namin para makapagpahinga matapos ang napakahabang araw na ito. Nang makarating na ako sa bahay, sumalubong na kagad sa akin ang nakakunot na noo ni Grace. Nakahalukip-kip siya habang mahigpit na hawak ang kanyang cellphone. Jenny, ano tong kumakalat na balita tungkol sa inyo ni John? Kalat na sa buong department natin yung video nyo habang nag-aaway kayo sa hallway kanina. Sa group chat nga natin pinapasa na nila yung video. Ha? Napanood mo na pala? Hayaan mo na yan, Grace. Gawa-gawa lang naman yan ng mayabang na lalaking yon, yung mga binibintang niya sa akin doon. Hindi niya matanggap na natalo ko siya sa grades ngayong quarter, kaya gumagawa siya ng eksena para bida na naman siya. Paano nga hayaan ko? Ang lala ng sinabi niya sa'yo Panoorin mo tong video Klarong-klaro dito ang panlalait niya. Ang pangit ng chismis na ikinakalat niya Sinasabi niya sa video na nilalandi mo raw si Professor Alan para lang makakuha ng flat 1. Hindi ka ba nag-aalala sa reputasyon mo rito sa campus? Pangalan mong nakasalalay dito, Jenny. Babae ka pa naman. Baka maniwalang ibang tao sa kalokohan niya. Grace, kilala mo naman ako. Nagtatrabaho lang ako ng maayos bilang student assistant ni Professor Alan para may panggastos ako araw-araw. Alam mong kailangan ko ng pera pambayad sa upa dito sa boarding house Wala naman akong pakialam sa mga sinasabi ng ibang tao. Hindi naman totoo ang mga yan Kaya relax ka lang dyan. Unbothered queen yata itong kaibigan mo. Hayaan mo silang mag-usap-usap hanggang sa mapaos sila. Basta ako, nakukuha ko ang sahod ko ng malinis. Sa bagay, may punto ka naman dyan. Bilib din talaga ako sa tibay ng mukha mo at apog mo minsan Kahit ganun katindi ang pinagsasabi niya sa'yo, nakukuha mo pang umiti dyan at umaaktong parang walang nangyari. Ibang klase talaga ang pasensya mo. Kung ako ikaw, baka nasabunutan ko na yun kanina pa. Yun din naman talaga ang gusto kong gawin pero hinayaan ko na lang. Anyway, paano na ngayon yan? Tiyak na maaapektuhan ang trabaho mo niyan. Sa tuwing pupunta ka sa opisina ni Sir, pag-iisipan ka na ng masama. Mabuti pa tumigil ka na lang sa pagtatrabaho sa kanya. Hindi pwede, kailangan ko yung trabahong yun Ibinaba ni Grace ang cellphone niya sa ibabaw ng kama. Imbis na ipagpatuloy ang pag-aalala, napansin ko ang unti-unting pagbabago ng reaksyon niya. Bigla siyang tumawa ng malakas. Nagtaka ako dahil kanina lang mukha siyang aligaga, tapos ngayon halatang may nakakatuwa siyang naiisip. Pero alam mo, Jenny, nang panoorin ko ng paulit-ulit yung video dito sa chat group ng klase natin, imbis na mainis ako doon kay John, natatawa ako Tsaka parang kinikilig ako. Kinikilig? Nababaliw ka na ba? Pinapahiya na nga ako ng tao sa harap ng maraming estudyante kanina tapos kinikilig ka pa dyan? Anong problema mo? At saka bakit naman? Crush mo yung mayabang na yon ha? Parang ang bakla yun Sira, anong crush ko? Wala akong gusto doon Hindi ako kinikilig para sa sarili ko. Baliw ka talaga. Kinikilig ako para sa inyong dalawa. Bagay kaya kayo. Enemies to lovers ang peg. Yung palagi kayong nag-aaway ngayon tapos bukas kayo na pala. Ano? Kadiri ka, Grace? Anong nakakakilig doon?
Kung ano-ano na naman ang naiisip mo. Gutom lang yan ano? Gluto ka na nga lang ng hapunan natin bago pa lumalayang pag-iilusyon mo dyan. Ay nako, manhid ka pa talaga, Jenny? O nagmamanhid-manhidan ka lang? May gusto kaya sa'yo si John, kaya kanya pinapahiya ng ganon. Kasi nagpapapansin siya sa'yo. Ano? Imposible yan, no? Ang sabihin mo, may matinding galit siya sa akin. Wala siyang ibang gustong gawin kundi sirain ang mood ko. Naaapakan ko kasi ang ego niya at nalalamangan ko ang grades niya. Kaya siya ganon. Wala kang dapat ikakilig dyan, ano? Hindi naman nagbago ang pananaw ni Grace sa sinabi ko. Bagkus lumapit siya sa akin at tinapik ang braso ko. Ngumiti siya ng mas malapad at nanunukso ang kanyang mga tingin. Pilit niyang sinasabi ang iniisip niya tungkol sa tunay na dahilan ng pagsusungit sa akin ng kaklase naming si John. Gusto ka talaga noon, maniwala ka sa akin. Isipin mo kasing mabuti. Ini-stalk ka niya. Imagine, alam niya ang lahat ng gala mo. Alam niya ang lahat ng galaw mo. Alam niya kung anong oras ka umuwi galing sa opisina ni Sir Alan. Alam din niya kung saan ka nagpupunta pagkatapos ng klase. Pati haba at ikli ng palda mo pinapansin niya eh. Sino ba namang normal na tao ang mag-aaksaya ng panahon na bantayan ang bawat galaw mo at bawat suot mo kung wala siyang gusto sa'yo? Siya lang kaya ang gumagawa sa'yo nun? He, tumigil ka nga dyan. Huwag ka nang manukso. Siguro ginagawa lang niya yun para may masabi siya sa akin. Ugali talaga ng taong yun, oo. Type ka nga niya. Kunwari galit pero nagpapapansin lang yun sa'yo. Tapos baka nagsiselos kay Sir Alan. Nagsiselos siya sa atensyon na binibigay mo doon sa matandang professor natin. Imbis na sa kanya ka lumalapit. Kung yan ang paraan niya ng pagpapapansin, naku pasensya na siya. Hindi ko siya type at hindi ko siya magugustuhan. Kahit siya na ang huling lalaki sa campus natin o kahit lumuhod pa siya dyan sa labas ng boarding house ngayon din, hindi ako papatol sa kanya, no? Ayoko sa lalaking iskandaloso. We, sure ka na hindi mo siya type. Ang arte mo ha? Kung iisipin mo ideal guy kaya siya. Matalino siya, top student pa. Mataas ang pangarap niya sa buhay at siguradong maganda ang future niya. Gwapo naman siya, di ba? Matangkad pa, moreno, matangos ang ilong. TDH nga ang tawag sa kanya ng karamihan ng mga kaklase natin eh. Marami ang nagkakandara pa sa kanya at gustong maging girlfriend niya. Ha? Pakiko, kahit ano pang itsura niya o kahit gaano pa siya katalino, wala akong pakialam doon. Ayoko sa lalaking bastos ano, ayoko sa mayabang at mapagmataas. Hindi sapat ang itsura at talino ng isang lalaki kung bastos naman. Isa pa, wala akong oras sa mga ganyan-ganyan kaya tigilan mo na ako, Grace. Marami pa akong dapat na unahin kaysa isipin ang mga trip niya sa buhay. Tinapos ko na ang usapan namin ni Grace. Pumasok na ako sa banyo, naligo at nagbihis. Nang matapos ay nahiga na ako sa kama at di na siya ulit kinausap. Ayokong sayangin ang oras ko para pag-usapan lang ang isang walang kwentang kaklase habang mas may malaking bagay akong kailangan gawin. Walang nagawa si Grace kundi ang tumahimik. Kinabukasan, araw ng Sabado, maaga akong umalis ng boarding house. Umuwi ako sa probinsya namin. Dumiretso ako sa pinakaliblib na bahagi ng aming baryo sa dulo ng kakahuyan kung saan nakatayo ang isang luma at maliit na kubo. Dito nakatira si Lola Ising. Siya ang pinakakilalang mangkukulam sa lugar namin. Pumasok ako sa loob. Agad ko siyang hinanap at nakita ko siya sa may kusina. Abala siyang nagdidikdik ng mga dahon. Lola Ising? Hello po! Oh, nandito ka na naman. Naubos na ba kagad ang binigay ko sa'yo noong nakaraang buwan? Opo, Lola Ising. Naubos ko na po eh. Araw-araw ko po kasing inihahalo sa kape niya tuwing hapon. Masyadong mabilis ang paggamit mo. Hindi ka ba natatakot na papansin niya ang lasa ng gamot na yan? Hindi po. Ginagalingan ko po kasi ang pagtitimpla kaya imposible na mapansin niya yon. Tsaka paboritong-paborito po niya ang kape, no? Wala siyang kamalay-malay sa iniinom niya. Ah, ganun ba? Eh di mabuti. Eh siya nga pala, anong nangyari sa kanya ngayon? Umepekto na ba sa katawan niya ang sumpa? Mukha pong umaepekto naman po. Napapansin ko palaging sumasakit ang ulo niya. Tapos maski may aircon po pinagpapawisan siya.
Parang lagi siyang naiinitan. Tapos madali na rin po siyang hingalin. Ito naman po talaga yung mga sinabi niyo sa akin noon na magiging resulta, hindi ba? Oo. Kung ganun, talagang umeepekto na nga ang gamot. Mabuti. Pero Lola Ising, bakit po ganon? Parang kulang eh. Nakukulangan po ako sa parusa niya. Tumigil siya sa pagdidikdik. Tinignan niya ako ng diretso sa mga mata. Nakakakilabot ang mga titig niya. Maya-maya ngumisi siya sabay baba ng hawak niyang almirol. Nilapitan niya ako at hinawakan sa pulso. Malamig ang mga balat niyang nakadampi sa balat ko. Mabagal bang epekto para sa'yo, ha? Opo sobrang bagal po talaga. Naiinip na po ako sa kahihintay Gusto ko po siyang makita na nagdurusa na. Gusto kong umiyak po siya sa sakit. Yung halos silingin na niya sa Diyos na mamatay na siya. Yung ganun po ba? Yung parang sa mga nakikita ko na nakukulam. Yung sumusuka ng mga insekto. O kaya naman nalulumpot iba pa. Hindi mo alam ang hinihingi mo sa akin, Jenny. Alam ko po. Kaya nga po ko ulit nagpunta rito Hindi lang po para sa itim na likido. Gusto ko rin pong ipalevel up yung kulam natin. Gusto kong magdusa ang professor na yon. Wala pong kapatawaran ang ginawa niya. Alam ko naman kung saan nanggagaling ang hugot na yan, Iha. At naiintindihan kita. Pero yung binigay ko sa'yo, nakakaubos din yun ng lakas. Dahan-dahan nga lang ha. Pero yun naman ang gusto mo dati, hindi ba? Yung hindi maahalata na kinukulam siya. Opo, yun nga po. Pero ayoko na nga po ng ganun Gusto ko makita siyang namimilipit sa sakit. Gusto ko siyang mabulok kahit buhay pa. Gusto kong maramdaman niya ang hirap. Sigurado ka ba na yan ang gusto mo? Kasi kapag sinimulan natin ang mas matinding kulam, wala nang atrasan yon. Kaya ba ng konsensya mo ang pumatay ng tao? Kakayanin ko po at siguradong sigurado na po talaga ako, Lola. Gusto ko na hong makuha ang hustisya. Pagkatapos kong sabihin yon, mas hinigpitan pa niya ang hawak sa pulso ko. Nakaramdam ako ng mainit na enerhiya mula sa mga daliri niya, ngunit hindi ako nagpakita ng takot, Miss Winnie. Nanatili akong nakatayo at nakipagtitigan sa kanya. Buo na ang desisyon ko at wala nang ang atrasan pa. Hindi ako magpapadala sa awa o takot para lang sa lalaking yun. Tandaan mo, bata may kapalit ang bawat sumpa. Kapag gumamit ka ng itim na mahika para manakit at pumatay, balik yun sa'yo. Sisingilin ka ng kalikasan at mga espiritu. Isa pa kasalanan nito sa Diyos. Alam ko po yun, Lola. Pero wala naman po akong pakialam dun Kahit buhay mo ang kapalit, handa kang isugal pati ang sarili mong kaluluwa para lang sa lalaking yon. Handa kang masunog sa impyerno. Opo, wala na po akong pakialam sa mangyayari sa akin sa huli. Basta makita ko lang siyang mamatay sa hirap, sapat na po sa akin yon. Yun ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Napakalaking anang galit sa puso mo. Umaapaw ang puot sa mga mata mo. Ano ba talagang ginawa sa'yo ng matandang professor na yon at ganito na lang ang kagustuhan mong tapusin ang buhay niya? May ginawa po siyang karumal-dumal, Lola. Isang bagay na hindi ko mapapatawad kahit kailan. Sinira niyang lahat sa akin. Kinuha niya ang pinakamahalaga sa buhay ko. Puro ganyan lang ang sinasabi mo, pero hindi mo madirekta sa akin kung ano ang mahalagang bagay na yon. Malalaman din po ninyo balang araw, Lola Ising. Pero sa ngayon po, kailangan ko muna siyang pagbayarin sa mga naging kasalanan niya. Binitiwan na ni Lola Ising ang mga kamay ko at tumango na lang siya. Naglakad ang matanda palapit sa isang maliit na altar sa kabilang sulok ng kanyang kubo. Kumuha siya ng posporo at sinindihan ng 3 kandilang itim na nakatabi sa isang bungo ng tao. Kinuha niya rin ang isang maliit na palayok at inilapag ito sa mismong gitna. Naglabas siya ng mga tuyong dahon, balat ng puno at bote na may itim na langis. Inihanda niya ng maayos ang lahat ng mga gamit para sa orasyon at ritual. Kung yan ang gusto mo, o sige, pagbibigyan kita. Pero may mga kailangan ako iha, bago ko simulan ito. Ano po yon? Sige lang po, sabihin ninyo. Handa po akong ibigay kung ano man yan. Pera po ba?
Hindi pera, iha. Kailangan ko ng buong pangalan ng profesor mo. Ah, Alan Valdemar po. Yan po ang buong pangalan niya. Alan Valdemar. Sige, isusulat ko yan sa papel na ito. Tsaka kailangan ko din ng personal na pag-aari niya, ha? May nakuha ka ba mula sa kanya? Meron po, Lola. Alam kong manghihingi kayo niyan kaya kinuha ko po ito kahapon. Kinuha ko mula sa bag ko ang isang maliit na plastic. Sa loob nito ay may ilang hibla ng buhok na nakuha ko mula sa suklay niya sa loob ng drawer kahapon. Iniabot ko ito ng dahan-dahan kay Lola Ising. Kinuha niya ito at nilagay sa isang maliit na palayok na gawa sa putik. Umupo siya sa harap ng altar at nagsimulang bumulong ng mga mabibilis at hindi ko maintindihang salita. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nanahimik ako at tinitigan na nagliliyab na itim na kandila sa ibabaw ng altar. Sa bawat pagbulong ni Lola Ising, lumalakas po ang apoy. Naglagay siya ng kakaibang langis, mga dinikdik na buto, kasama ng mga hibla ng buhok ni Sir Alan sa palayok. Bigla niya itong nilagyan ng apoy. Nang umusok na, umalingasaw ang matapang at mabahong amoy. Nakakasuka ang amoy na yon pero tiniis ko na lang. Hindi na ako umimik pa. Pinanood ko lang siya hanggang matapos po siya. O ayan, tapos na. Heto na bago mong ipapainom sa lalaking iyon, ha? Isasalin ko na lang ito sa maliit na bote. Ang gagawin mo, ipainom mo lang ito ng minsanan sa kanya. Ipainom mo ito ng puro at walang anumang halo. Mukhang mahirap po yan, Lola. Pero sige po, susubukan ko. Sana ka ay mapainom mo yan kasi mas maitim at mabaho yan. Masyadong matapang ang sangkap niyan. Ako na po ang bahala doon. Kayang-kaya ko pong utuin ng matandang yon. O sige, ikaw na ang bahala. Siya nga po pala, ano po ang eksaktong mangyayari sa kanya kapag nainom niya po ito? Gusto ko pong malaman ang bawat detalye ng mararamdaman niya eh. Mararamdaman niya ang parusang hinahangad mo. Kapag ininom niya yan, mapasok yan sa loob niya. Magsisimula siyang magsuka ng itim na dugo. Susunod niyan ang paglabas ng uod sa kanyang bibig. Agad na iniabot sa akin ni Lola Ising ang maliit na botelya. Ngumiti ako ng tipid habang iniisip at pinapakinggan ang lahat ng mga sinasabi niya. Masayang masaya ako dahil sa wakas mapaparusahan ng matandang yun. Makukuha ko na ang hustisya sa lahat ng kanyang mga naging kabastusan at kamanyakan. Nang makuha ko na ang botelya at mailagay ito sa bag, kinuha ko ang wallet ko at dumukot ako ng perang papel. Heto po ang bayad ko, Lola Ising. Sobra po yan sa napag-usapan natin nung nakaraan. Tanggapin niyo po ang lahat ng yan. Salamat, iha. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka naman nababalik dito. Hindi ka nagagastos sa bayad dahil huli na ito. Sapat na ang orasyon at ang ritual na yan para parusahan at patayin ang lalaking iyon. Kaya huling beses na ito na magkikita tayo, ha? Talaga po ba? Oo, kasi hindi na aabuti ng isang buwan ang buhay ng lalaking iyon basta't mapakain o mapainom mo sa kanya ang sumpa na yan. Wala ka ng dahilan para bumalik pa rito. Tama po kayo dahil sukang-suka na po ako sa pagmumukha ng hayop na yon. O sige, iha. Pero mag-iingat ka, ha? Kapag nahalata ka ng tao na yan, baka ikaw ang mapahamak. Mag-iingat po ako, Lola Ising. Kabisado ko na po ang ugali niya. Inosenteng estudyante po ako sa paningin niya, kaya wala pong magiging problema. Hindi ako paghihinalaan nun. O sige na, kumayo ka na. Gawin mo na ang lahat ng kailangan mong gawin. At huwag ka na babalik pa rito, ha? Ibaon mo sa limot ang lugar na ito kapag natapos mo na ang lahat. Opo, maraming salamat po sa tulong ninyo. Hindi ko po ito makakalimutan. Aalis na po ako. Pagkatapos kong magpaalam kay Lola Ising, lumabas na ako ng kanyang kubo. Bumiyahe na rin ako pauwi ng boarding house. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng araw na yon. Sobrang naging emosyonal ako, naiiyak ako na natatawa. Hindi ko po maipaliwanag eh. Ngunit sa kabila ng yon, wala nang makakapigil sa paghihiganti ko. Samantala, pagkalipas ng ilang araw, naging normal ang buhay estudyante ko sa university. Wala akong pakialam maski naging pulutan na ako ng mga tao sa school. Parang wala lang po sa akin.
normal na normal. Pero si Sir Alan, siya ang mukhang hindi normal. Nung pumasok po kasi siya sa klase namin, napansin ko kagad na namumutla siya. Hindi rin siya mapakali, tapos nabubulol pa habang nagtuturo. Alam ko pong umeepekto na yung unang paglalason ko sa kanya. At nung nasa opisina na niya ako, nakita kong parang nangihina na po siya. Tapos wala siya sa mood. Kaya naman, susubukan ko na sanang ipainom sa kanya yung lason na ginawa ng matandang mangkukulam, pero naisip ko na may medical staff sa university at baka mapurnada lang po ang plano ko. Pero mabuti na lang mukhang pinapakinggan ng tadhana ang hiling ko na magkaroon ako ng magandang pagkakataon para maisagawa ko ang maitim kong plano. Jenny, pwede ba kitang makausap sandali? Opo sir. Ano po yon? May ipapaayos po ba kayong test papers? Wala naman. Gusto lang sana kitang imbitahan mamayang gabi. Imbitahan po? Saan naman po tayo pupunta sir? Sa condo unit ko sana eh. Birthday ko kasi ngayon. Gusto ko sanang mag-celebrate kahit papano. Yun tayong dalawa lang. Tayong dalawa lang po? Wala po kayong ibang inimbitahan? Mga kapwa professors po ninyo o iba pang estudyante? Wala na. Ikaw lang ang gusto kong makasama ngayong gabi. Masyadong maingay kapag marami pang tao. Gusto ko ng tahimik na selebrasyon kasama ang paborito kong estudyante. Ay nako sir, nakakahiya naman po. Wala po ako nabiling regalo para sa inyo eh. Hindi niyo po kasi kagad sinabi. Hindi ko kailangan ng regalo, Jenny. Presensya mo lang, sapat na sa akin. Gumana ang pakiramdam ko ngayong nakikita kita eh. Pumunta ka ha? Sige po sir, pupunta po ako. Isulat ko lang po yung address ng condo nyo ha. Anong oras po ba ako pupunta ron? Mga alas 7 ng gabi. Hihintayin kita ha? Mag-order ako ng mga masasarap na pagkain. Sige po, mag-aayos lang po ako sa boarding house tapos didiretso na po ako sa inyo mamaya. Okay, sige. Hindi na niya ako pinatapos sa mga gawain ko sa kanyang opisina. Pinauwi na niya kagad ako para daw makapaghanda. Kaya naman mabilis akong umuwi sa boarding house para magbihis. Naglabas ako ng maikling itim na dress at sinimulan kong ayusin ang sarili ko. Naglagay ako ng makeup at sinadya kong pakapalin ng lipstick ko. Nagpabango rin po ako, Miss Winnie. Buo na ang desisyon ko. Aakitin ko ang professor na yon para kumagat siya sa pain ko. Nung malapit na akong matapos, bigla naman pong bumukas ang pinto. Nagulat ako nang pumasok si Grace. Kunot ang noo niya nang makitang suot ko. Oh, saan ang punta mo, Jenny? Gabi na ha. At bakit ganyan ang suot mo? May pupuntahan lang akong dinner. Konting celebration lang. Dinner? Kaninong dinner? Sino ang kasama mo? Kila Sir Alan. Birthday niya kasi ngayon eh. Inimbitahan niya ako. Ako lang mag-isa sa kondo niya para makapag-celebrate. Ano? Sa kondo ni Sir Alan? Baliw ka ba? Gabi na tapos pupunta ka sa kondo ng matandang yon ng mag-isa ha? Oo naman. Ako lang ang inimbitahan niya eh. Jenny, hindi ka pupunta ron. Hubarin mo yan ngayon din. Hindi mo ba naiisip kung anong pwedeng mangyari sa'yo sa loob ng kondo niya ha? Nag-iisip ka ba ha? Ano bang problema mo, Grace? Birthday nung tao kaya nag-imbita. Masama bang pagbigyan natin ng professor natin? Hindi ka nga nag-iisip. Walang matinong professor na mag-iimbita ng kanyang estudyante sa loob ng kanyang kondo. Ano ka ba? Babae ka at lalaki siya. Baka mamaya may masamang balak yun sa'yo eh. Ang dumi naman ng isip mo. Nag-alok lang siya ng hapunan. Huwag mong lagyan ng mali siyang lahat ng bagay ano. Walang mali siya? Tumingin ka nga sa salamin, Jenny. Tignan mo nga yung suot mo. Maikling dress? Pulang-pulang lipstick? Kung pupunta ka lang doon bilang disenteng estudyante, bakit ganyan ang ayos mo? Pwede ba wag mo na nga akong pakialaman pa? Pinipigilan kita dahil kaibigan mo ko. Kayo napatunayan mo lang sa akin na totoo yung sinasabi ni Jan sa video. Totoo palang nilalandi mo siya. Desperada ka na ba talaga sa matataas na grades kaya binibenta mo ang sarili mo? Doon sa matandang yon ngayong gabi ha? Hindi ako ganyan. Wag mo nga akong pag-isipan ng masama dahil wala kang alam sa tunay na dahilan ko. Wala kang alam sa ginagawa ko kaya manahimik ka. Anong dahilan?
Sige nga, sabihin mo nga sa akin ang tunay mong dahilan kung bakit mo isinusubo ang sarili mo sa kapahamakan. Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin. Hindi ka na bata, Jenny. May muwang ka na sa pwedeng gawin sa'yo ng panot na yon. Hindi mo na kailangang malaman pa ha, Grace. Malandi ka nga. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, malandi ka. Kasi alam mo na nga na bababuyin ka ng matandang yon, pupunta ka pa rin. Alam mo bang sira na ang pangalan mo sa buong block natin? Tapos gagawin mo pa ito? Paano kung may makakita sa'yo? Ano, itatapon mo na lang ang dignidad mo? Wala akong pakialam sa dignidad na sinasabi mo. Wala akong paki sa mga chismis na yan. Buhay ko to. Hindi kita nanay para pagsabihan mo ako, no? Kaya tumabi ka nga dyan. Oo, hindi mo nga ako nanay. Pero parang ate mo na rin ako bukod sa kaibigan mo ako. Kaya nag-aalala ako sa'yo. Kung ganyan lang din ang gagawin mo, sana hindi na lang tayo naging magkaibigan. Nakakadiri ka, Jenny. Binibigo mo ang lahat ng taong naniniwala sa'yo. E di pandirihan mo ako. Wala akong hinihinging pabor mula sa'yo. Manatili ka rito at manahimik ka. Huwag kang makikialam sa buhay ko. Bahagya ko siyang tinulak ng harangan niya ako sa may pinto. Nakita ko ang pagtulo ng luha niya pero binaliwala ko po yun. Nasaktan ko siya sa mga sinabi ko. Gusto ko sana siyang yakapin at magpaliwanag na may iba po talaga akong plano at kung bakit ko ito ginagawa pero hindi naman pwede. Hindi niya kailangan malaman ng totoo dahil ayoko siyang madamay sa gulong papasukin ko. Lumabas ako ng boarding house nang walang lingon-lingon. Sumakay ako ng taxi at nagpahatid sa address ng kondo ni Sir. Nang makarating ako sa harap ng pinto ng unit niya, huminga ako ng malalim at pinisilang maliit na botelya sa loob ng bag ko. Kumatok ako at ilang sandali pa, bumukas nga ang pinto at nakita ko si Sir Alan. Agad niya akong sinalubong ng ngiti. Pilit niyang tinatago ang sakit sa katawan niya pero kitang-kita ko ang labis niyang pamumutla. Mabuti at dumating ka na, Jenny. Kanina pa kita hinihintay eh. Sige, pumasok ka. Happy birthday po, Sir. Pasensya na po kung medyo na-late ako ng konti Wala yun. Okay lang. Ang mahalaga, nandito ka na. Ang ganda mo ngayon Bagay na bagay sa'yo yung itim na dress mo. Salamat po. Pumasok na ako sa loob. Tahimik ang buong unit niya. Wala ni isang dekorasyon at wala rin akong nakikitang ibang bisita. Kami lang talagang dalawa. May nakita akong mga pagkain sa mesa at may wine glass pang nakahanda. Bigla ay narinig kong nilak niya ang pinto. Kinabahan ako ng konti pero hindi po ako nagpahalata. Nagkunwari akong inosente. Tayo lang po ba talaga, sir? Ang tahimik po Sinabi ko naman sa'yo kanina, di ba, na tayong dalawa lang. Ayoko nang magulo at maingay na party Gusto ko ng pribadong oras kasama ka. Sir, oo, tama ka nga. Mas maganda nga po yung ganito, yung tahimik. Ano nga po palang hinanda nyo? Marami. At alam kong masasarap ang lahat ng yan. Umorder ako sa restaurant dyan sa ibaba Nakahanda na ang mesa. Halika, kumain na tayo. Upo ka at kukuha lang ako ng yelo at maiinom natin, ha? Maiinom po? Oo. Gusto kong uminom tayo ng wine bago tayo kumain. Espesyal ang gabing ito kaya dapat espesyal din ang iinumin natin. Ganun po ba? Sige po, sir. Medyo nakaramdam ako ng inis sa kanya kasi alam na alam ko na ang balak niya. Mukhang may sinusundan siyang script. Ganitong-ganito ang ginawa niya sa isang estudyante noon. Tinawag sa kondo, nilasing at saka pinagsamantalahan ng hayop na professor na ito. Naghanda ako. Hindi pwedeng maulit sa akin ang pangyayaring yon. Hindi ako maaawa sa taong ito at gagawin ko ang nakaplano kong dapat gawin. Maya-maya pa, bumalik siya na may bitbit na bote ng wine at nilagyan ng 2 baso sa mesa. Oh, heto. Heto ang inumin mo, ha? Huwag ka mag-alala. Hindi masyadong matapang yan. Gusto ko lang maging komportable tayo sa isa't isa ngayong gabi. Salamat po, sir. Cheers po para sa birthday nyo. Sana po madagdagan pa po ang mga taon nyo. Maraming salamat, Jenny. Cheers! Inumin mo na yan para makapag-usap tayo ng mas maayos. Opo, sir.
Ang ganda-ganda mo talaga, Jenny. Alam mo ba, mula pa nung unang araw mo sa klase ko, ikaw na kaagad ang napansin ko eh. Iba ka sa mga kaklase mo eh. Talaga po ba? Nakakahiya naman po. Simpleng estudyante lang naman po ako, sir. Hindi ka simple ha. Espesyal ka. Nakakatuwa naman po yan. Siya nga pala, gusto mo bang matuto ng ibang bagay ngayong gabi? Marami akong pwedeng ituro sa'yo eh. Mga bagay na hindi mo matututunan sa eskwelahan. Ano pong klaseng mga bagay yon, sir? Mahirap po ba yan? Huwag kang mag-alala. Magaling ako magturo. Susundin mo lang ang lahat ng sasabihin ko sa'yo. Ngumiti siya sa akin matapos sabihin yon. Tapos tumayo siya at naglakad palapit sa akin. Pumunta siya sa likuran ng kinauupuan ko. Naramdaman ko ang paglapat ng magkabilang malalapad na kamay niya sa balikat ko. Pinisil niya ito ng mariin pababa sa braso ko. Yumuko siya. Naramdaman kong inaamoy niya ang tuktok ng ulo ko. Tumayo lahat ng balahibo ko sa katawan. Agad akong napatayo at lumayo sa kanya. Ano pong ginagawa niyo, sir? Bakit po kayo nangahalik? Ano ka ba, Jenny? Pumunta ka rito ngayong gabi, di ba? Inimbitahan kita sa kondo ko ng tayong dalawa lang at pumayag ka kagad. Alam mo kung ano mangyayari pagdating mo rito. Kaya alam kong papayag ka sa lahat ng gusto ko. Ano bang sinasabi niyo, sir? Pumunta po ako rito kasi sabi niyo birthday niyo ngayon at magse-celebrate tayo. Wala po akong ibang iniisip kundi makisalo sa inyo. Huwag niyo po akong bastusin. Bastusin? Huwag ka nang magpaka-inosente, Jenny. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin at alam kong naiintindihan mo yun noong nasa opisina pa lang tayo. Tignan mo nga yung suot mo. Maikli at hapit na hapit yung itim na damit mo. Naglagay ka pa ng pulang lipstick para sa akin. Nagpabango ka pa ng matapang. Huwag na tayong maglokohan dito. Nag-ayos po ako bilang respeto sa inyo dahil kaarawan po ninyo. Huwag po, sir. Huwag niyo naman pong gawin to sa akin. Iba po ang iniisip niyo. Estudyante niyo po ako at guro ko po kayo. Nirerespeto ko po kayo kaya ako pumunta rito. Ano ka ba? Huwag ka nang magpigil. Matagal mo na akong inaakit sa opisina eh. Akala mo ba hindi ko napapansin ang mga pasimpleng pagyuko mo sa harap ko kapag may kinukuha ka sa babang drawer? Ang pangiti-ngiti mo at pagpapakyut mo kapag nag-uusap tayo? Huwag ka na magkunwari ngayon. Lalaki ako, Jenny. Alam na alam ko namang gusto mo rin ako eh. Matagal mo na rin tong hinihintay. Hindi po totoo yan. Ginagawa ko lang po ng maayos ang trabaho ko bilang student assistant nyo dahil kailangan ko ng pera pambayad sa boarding house. Sir, maawa naman po kayo. Uuwi na po ako. Buksan niyo na po yung pinto. Kapag pinilit niyo po ako at may ginawa kayong masama sa akin, magsusumbong ako sa din bukas na bukas din. Ipapapulis ko po kayo. Magsusumbong? Ipapapulis? Sino naman ang maniniwala sa'yo, Jenny? Isang hamak na mahirap na student assistant ka lang. Ako ang professor mo. May kilala ako sa admin at ako may hawak ng grades mo. Isa pa, kalat na sa buong department natin na nilalandi mo ko para makakuha ng uno. Kapag nalaman nilang pumunta ka sa kondo ko ngayong gabi, ano sa tingin mo ang iisipin ng mga tao sa eskwelahan? Na pinilit kita? O baka mas isipin nilang ikaw ang nag-alok ng sarili mo para sa pabor tapos nag-iinarte ka lang ngayon kasi baka kulang ang ibinayad ko sa'yo? Babaliktarin ko ang kwento mo, Jenny. Sisirain ko ang buhay mo. Napakasama niyo. Wala kayong kwentang tao. Bitiwan niyo ako! Akmang tatakbo ko papunta sa pinto pero napakabilis niyang nahawakan ng braso ko. Hinikit niya ako palapit sa kanya. Mahigpit ang pagkakakapit ng mga matatabang daliri niya sa laman ko. Itinulak niya ako ng malakas kaya napaupo ako sa sofa. Agad siyang dumagan sa ibabaw ko. Pilit niyang inilalapit ang mukha niya sa leeg ko at sa dibdib ko habang pumapalag ako. Pilit kong tinutulak ang balikat niya pero napakabigat po niya.
Nandiri ako sa halong amoy ng pawis, alak at gamot sa hininga niya. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ko at inipit sa gilid ng ulo ko. Wala akong laban sa pisikal na lakas niya. Wala akong ibang pwedeng gawin kundi gamitin ang utak ko. Kaya mabilis po akong nag-isip. Kung ipagpapatuloy ko ang paglaban at pagsisigaw, matatalo ako at mababaliwala ang lahat ng binabala ko. Kailangan kong mapainom sa kanya ang lason mula kay Lola Ising ngayon din bago pa mahuli ang lahat. Pinakalma ko ang paghinga ko. Unti-unti kong inalis ang galit sa boses ko at pinalitan to ng mapanuksong tono. Sandali lang naman, sir. Sandali lang po kasi nasasaktan po ako sa higpit ng hawak niyo eh. Bitiwan niyo naman po ako. Hindi naman po ako lalaban eh. Yan. Yan ang gusto ko, iha. Alam ko namang nagpapakipot ka lang eh. Huwag mo na kasing pahirapan ang sarili mo. Mag-enjoy na lang tayo rito. Oo, sige po. Papayag na po ako sa gusto niyo. Pero sa isang kondisyon po. Kondisyon? Ano naman yun? Sabihin mo, ibibigay ko lahat. Pera ba ang gusto mo? Magkano? Hindi po pera. Alam niyo kasi, ang totoo niyan pinaghandaan ko po ang pagpunta rito. Totoo po kayo dyan, kaya ganito ang ayos ko. At saka may baon po ako, pampaganda ng performance ng lalaki. Gusto kong inumin niyo po muna to bago niyo gawin ang gusto niyo sa akin. Dahil sa totoo lang, ayoko ng malamya. Ayokong lalatoy-latoy kayo at walang kwenta pagdating sa kama. Gusto ko kapag ginawa natin ito, masisiyahan ako ng husto. Ayoko po ng bitin, sir eh. Matanda na po kayo kaya alam kong madali lang kayong mapapagod niyan. Kalabaw lang ang tumatanda, Jenny. Kayang-kaya ko pa. Grabe. Matindi ka rin palang bata ka eh. Akala ko inosente ka talaga eh. May tinatago ka rin palang ganyan. Mahilig ka rin pala. Hindi naman po sa ganon, sir. Wala pa po akong experience. Yun po ang totoo. Pero ang gusto ko lang po, perfect po ang first time ko. Teka lang, sir. Bitiwan niyo po muna ako at kukunin ko po sa bag ko. Binitiwan niya nga ang kamay ko. Umayos siya ng upo sa sofa at naghintay habang nakangiti ng may mali siya. Mabilis akong tumayo at kinuha ang bag ko na nakapatong lang sa silya. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinakapa ang bagay na yon. Nakapa ko ang botelya kaya agad ko itong nilabas. Iniabot ko ito sa kanya. Tinitigan niya ang botelya na may halong pagtataka. Ano ito? Bakit ang itim ng kulay? Wala man lang label ang bote oh. Inumin niyo na lang po, sir. Pampalakas po yan ng stamina para hindi kayo mapagod kagad mamaya at maging aktibo kayo buong gabi. Mabilis lang umepekto yan sa katawan ng lalaki. Kinuha niya ang bote mula sa kamay ko. Unti-unti niyang inikot ang takip nito. Nang mabuksan niya, umalingasaw kagad sa hangin ang matapang at nakakasulasok na amoy na nabubulok na karne. Nakita ko ang biglaang pagbabago ng reaksyon sa mukha niya. Kumunot ang noo niya at inilayo kagad ang bote mula sa ilong niya. Napangiwi siya sa pandidiri. Ang baho naman ito, Jenny. Amoy bulok na ewan eh. Ano ba talaga ang laman nito ha? Effective ba talaga tong dala mo? Oo naman po, sir. Sobrang effective po niyan. Binili ko pa nga po yan sa tindahan ng mga gamot sa may probinsya namin eh. Ganyan po talaga ang amoy ng mga halamang gamot kapag puro at walang halong ibang kemikal. Sige na, sir. Inumin niyo na para makapagsimula na tayo. Sigurado ka ba rito? Baka naman lason to at mamatay ako rito. Ang bantot ng amoy. Bakit naman po kita lalasunin, sir? Gusto ko nga pong mag-enjoy tayo pareho dito sa kwarto niyo eh. Inumin niyo na po yan. Isang lagok lang po, hindi niyo na malalasahan yung pait at amoy. Ipikit niyo na lang po ang mga mata niyo habang iniinom. Okay, iinumin ko ito para sa'yo. Humanda ka talaga sa akin mamaya. Pinikit niya ang mga mata niya. Itinaas niya ang bote papalapit sa bibig niya. Pigil hininga kong pinanood ang bawat galaw niya. Halos marinig ko ang malakas na pagtibok ng sarili kong puso. Gusto kong sumigaw sa pananabik dahil ilang segundo lang mapapasok na ng matinding sumpa ang buong sistema niya. Ito na ang hinihintay ko mula pa noon, Miss Winnie.
Pero bago pa man lumapat ang dulo ng bote sa mga labi niya, bigla siyang dumilat. Ibinaling niya ang tingin sa akin. Galit at puno ng pagdududa ang mga mata niya. Sa isang iglap, iniamba niya ang kamay niya at binato ng napakalakas ang bote sa pader sa gilid ko. Basag ang bote. Kumalat ang itim na likido sa pader hanggang sa tumulo ito pababa sa makinis na sahig. Nagulat ako ng sobra sa ginawa niya. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatingin sa tumutulong maitim na lason. Hindi ko akalaing gagawin niya yon sa huling sandali. Nasira ang lahat ng plano ko, Miss Winnie. Nasayang ang oras, pagod at perang ibinigay ko kay Lola Ising para lang makuha ang pinakamatapang na sumpa. Wala na akong pamalit dito. Wala na akong gagamitin laban sa kanya. Tinignan ko si Sir Alan at nakita ko ang galit sa kanyang mukha. Umabante siya palapit sa akin. Akala mo ba talaga maiisahan mo ko, Jenny? Alam ko ang ginagawa mo sa akin. May nilalagay ka sa kape ko. Walang ya ka. Matagal mo na akong nilalason. Po? Matagal ko nang nararamdaman yung iba't ibang sakit ng katawan ko. Nangihina ako. Tinutubuan ako ng kung ano-anong bukol sa katawan ko. Pati rashes at lagnat na nagpapahina sa akin na kahit nagpa-doktor ako, hindi ako gumagaling. Anong sinasabi niyo? Wala akong ginagawa sa inyo. Wala akong ginagawang ganyan, sir. Talaga? Pero ibang sinasabi ng albularyo sa akin. Kinukulam ako. Pinapakain sa akin ng sumpa. Nilalason mo ako, Jenny. Wala akong laso na pinapainom sa inyo, no? Anong wala? Nilalason niyo ako. Hindi literal na lason, kundi isang sumpa. Pinapakain mo ko ng sumpa ng mangkukulam para ano? Para pasakitan ako. Para parusahan ako ng dahan-dahan. At bakit ko naman po yun gagawin? Huwag ka nang magkaila. May secret camera din ako sa pantry at nakikita kita na may hinahalo ka sa kape ko. Leche ka? Saka nag-imbestiga ako tungkol sa pagkatao mo. Nalaman kong ikaw ang nakababatang kapatid ni Mikay. Yung estudyante kong nagpakamatay, 5 taon nang nakalilipas. At anong nakakatawa? Pinagtatawanan mong namatay ang ate ko? Nakakatawa dahil ang tanga nyo. Tumahimik ka! Huwag mong bastusin ang ate ko! Ikaw ang pumatay sa kanya! Walang hiya ka! Hindi ko siya pinatay. Bakit ako ang sinisisi mo dyan? Nag-suicide ang ate mo, Jenny. Siya ang kusang lumaklak ng napakaraming sleeping pills, di ba? Uminom siya ng gamot ng dahil sa inyo! Dahil minulestya mo siya sa loob mismo ng opisina mo! Hindi ko siya pinilit. Kagustuhan niya rin yun eh. Sinungaling ka! Tinakot mo siya! Sinabi mo sa kanya na ibabaksak mo siya kapag hindi siya pumayag sa kababuyan mo! Nagsimulang tumulo ang mga luha ko, Miss Winnie. Bumalik sa isip ko ang mga gabi na naririnig kong humihikbi ang ate ko sa loob ng kwarto namin. Naalala ko kung paano niya ikinulong ang sarili niya sa banyo ng maraming oras. Kinukuskus niya ng napakadiin ng kanyang balat gamit ang magaspang na bimpo hanggang sa mamula at magsugat ito dahil sa matinding pandidiri sa kanyang sarili. Hindi na siya kumakain noon at hindi na rin nakikipag-usap sa aming pamilya. Palagi lang siyang nakatitig sa kisame. Naririnig ko ang may hina niyang hagulgol habang nakatalukbong ng kumot. Unti-unting nawala ang sigla niya sa buhay. Hanggang sa isang araw, inamin niya sa akin ang lahat ng problema niya. At sa araw ding yon, binawi niya ang buhay niya. Nag-overdose siya sa ininom niyang gamot. Sinira mo ang buhay niya! Hindi niya kinaya ang trauma kaya niya tinapos ang buhay niya! Kasalanan niya yun. Bobo kasi siya eh. Nanghingi siya ng mataas na grade kaya pinagbayad ko siya. Ganyan talaga ang kalakaran. Demonyo ka! Hayop ka! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa ate ko! Sumugod ako para saktan siya pero mabilis niyang nahawakan ang buhok ko. Hinila niya yon. Napasigaw ako sa sakit. Tapos pinahiga niya ako ulit sa sofa. Dumagan ulit siya sa ibabaw ko at hinawakan ang magkabilang braso ko. Gagawin ko sa'yo ang eksaktong ginawa ko sa ate mo, Jenny! Bitiwan mo ako! Walang hiya ka! Demonyo ka! Tulong! Tulungan niyo ako! Manahimik ka. Kung ayaw mong patayin kita ngayon din,
Wala nang makakarinig sa'yo rito. Tulong! Maawa kayo! Tulungan niyo ako! Tigil! Tinangka niyang takpan ang bibig ko pero kinagat ko ang kamay niya. Lalo siyang nagalit at sinampal niya ako ng malakas. Pumutok ang labi ko. Patuloy ako sa pagpadyak at pagsigaw. Wala na akong pakialam kung mapatay niya ako basta lalaban ako. Sa kalagitnaan ng pagpupumiglas ko, nakarinig ako ng malakas na kalampag mula sa labas ng unit. May nagpupumilit buksan ng pinto. Napatigil si Sir Alan. Tumingin siya sa direksyon ng pintuan. Ilang saglit lang, nabuksan na nga ang pintuan. Bumukas ito. Ganun na lang ang gulat ng matandang professor nang makita niya ang mga taong nakatayo sa labas. Si John, si Grace at yung gwardya ng kondo. Jenny? Oh my God! Hayop ka! Anong ginagawa mo sa kanya, ha? Tulong! Tulungan niyo ako! Gusto niya akong gahasain! Biglang pumasok si John at hinila si Sir Alan palayo sa akin. Sinuntok niya ng napakalakas sa mukha ang professor kaya natumbay ito sa sahig. Patakbong lumapit sa akin si Grace at niyakap ako ng mahigpit. Tinakpan niya ng kanyang jacket ang nakabukas kong damit habang umiiyak ako sa takot. Mabilis namang pinuntahan ng gwardya si Sir Alan upang pusasan ang mga kamay nito. Nagpumilit pang kumawala ang matanda pero hindi siya hinayaang makagalaw ng gwardya, na mabilis ding kumuha ng radyo para tumawag at makipag-coordinate sa mga kasama niya. Agad din naman silang tumawag ng pulis. Pakawalan niyo ako. Wala akong kasalanan, ano ba? Yang babaeng yan ang nagpunta rito eh. Hindi ko siya pinilit. Tumahimik ka, Panot! Buisit ka! Ang baboy mo! Alam mo bang halos kalahating oras din kaming nakikipagtalo sa lobby bago pa namin mapilit itong gwardya na may nangyayaring hindi maganda rito? At totoo nga, may ginagawa kang ang hindi maganda. Bastos ka! Ang tanda-tanda mo na, hindi ka na nahiya! Manahimik ka nga! Ikaw ang dapat manahimik! Bastos ka! Panot ka na nga! Mabuti na lang talaga at may duplicate ang mga susi dito kay Manong Guard. Kung hindi, baka kung ano na ang ginawa mo sa kaibigan ko. Ngayon, mabubulok ka sa kulungan! Hayop ka! Hindi na nakasagot si Sir Alan kay Grace. Nanatili na lang siyang nakaupo. Galit na galit siya habang tinitignan ng posa sa kanyang kamay. Ilang sandali pa, narinig na namin ang sirena ng mga pulis sa ibaba. Tapos pumasok ang 3 pulis. Agad na lumapit ang 2 pulis kay Sir Alan upang hawakan ito sa magkabilang braso. Todo pa rin ang sigaw niya at reklamo at pilit na sinasabi sa mga pulis na siya ang biktima dahil pinagkaisahan lang daw siya ng mga estudyante niya. Ngunit walang naniwala sa kanya. Dinala siya ng mga pulis. Naiwan kaming 3 sa loob ng kondo. At bago kami lumabas, kinausap ako ng 2. Ligtas ka na. Huwag ka na mag-alala, ha? Kaya nga eh. Salamat. Salamat sa inyong 2. Kung hindi kayo dumating, baka kung ano nang ginawa sa akin ng matandang yun. At ikaw dyan, paano mo nalaman? Ako ang tumawag sa kanya. Nako, kung alam mo lang na ninervyos ako sa yung babae ka. Tignan mo, hanggang ngayon nanginginig pa rin ako. Kanina nung pagkaalis mo, sinundan kita para malaman ko yung address na pupuntahan mo. Tsaka ko tinawagan si John para sumunod dito at tumulong. At hindi ka nagdalawang isip na pumunta rito, ha, John? Bakit? Hindi ba magkaaway tayo? Hindi ba masama ang loob mo sa akin? Oo, masama ang loob ko sa'yo pero naisip ko rin naman na hindi mo naman kasalanan yun eh. Kundi yung hayop na Panot na yun. Ginugulo niya at minamanipula ang isip ng mga estudyante. Totoo yun. Kaya nga masama talaga ang kutob ko eh. Alam ko kasing may kumakalat na chismis sa matandang yan. Tsaka may nakausap ako na biktima niya. Lately lang. Mapagsamantala talaga yan. Marami na raw siyang nabiktima. Wala lang nagsasalita. Pasensya na kayo kung nadamay ko pa kayo sa gulong ito ah. Lalo ka na dyan. Pero ang totoo kasi niyan, may dahilan ako kung bakit ako nandito. Dahilan? Ano ba yon ha, Jenny? Totoo namang inaakit ko siya pero hindi dahil sa grade. Ako talaga ang pumasok sa lungga niya para maisakatuparan ang paghihiganti ko sa kanya. Pumunta ako rito para parusahan at patayin siya. Ano? Seryoso ka ba dyan, Jenny? Papatayin mo siya? Oo, may mabigat akong dahilan. Naging biktima rin niya ang ate ko.
Nagpakamatay siya dahil sa trauma at depression. Matagal ko na siyang pinapakulam. Unti-unti ko siyang nilalason. At ngayong gabi, dala ko ang pinakamatinding sumpa para sana tapusin siya. Kaso alam na pala niya yung ginagawa ko eh. Akala ko, ako ang bibitag sa kanya. Pero ako pala ang kumagat sa pain niya. Diyos ko, ano ba tong nangyayari? Naluloka ako. Nakakaloka talaga kasi yung bote binasag niya eh. Doon ko na lang na-realize na wala na pala akong laban sa kanya. Masama ang balak mong gawin. Mabuti na lang pala at hindi mo napainom sa kanya ang lason. Mapapahama ka pati ang iyong kaluluwa. Nagpapagamit ka sa demonyo para manakit. Demonyo din naman ang sinasaktan ko eh. Oo, pero mali yun. Hindi mo dapat nilalagay sa kamay mo ang batas. Tama ka naman eh, pero wala akong choice. Ang ilap ng hustisya para sa amin, para kay Ate Mikay ko. Ang tagal na, halos 5 taon nang nakabuo ng kaso. Gusto kong gumanti. Gusto kong maparusahan siya ng matindi. Shh! Tama na yan, Jenny. Malapit na. Malapit nyo nang makuha ang hustisya. Maniwala ka sa akin. Hindi na makakalabas ng kulungan ng hayop na yon. Makukuha na rin ang ating mong hustisya. Oo. At saka nandito lang kami para sa'yo. Magsabi ka lang. Handa kaming makinig. Tsaka, sorry na rin sa lahat ng mga nasabi ko sa'yo ha. Competitive lang ako pagdating sa grades. Hindi ko rin naman kasi alam yung totoong sitwasyon mo eh. Kaya nga eh. Ay, hayaan nyo na yan. Mabuti pa, sumunod na tayo sa presinto. Don't worry, aalalay kami sa iyo nitong si John, ha? Oo naman, walang problema. Matapos kaming mag-usap, lumabas na kami ng condo unit at sumama na rin sa presinto para maghain ng formal na salaysay. Matapos ang gabing yon, nagsimula na ang totoong laban sa korte. Dahil sa pagkakahuli kay Sir Alan sa mismong akto ng krimen, nagkaroon na rin ng lakas ng loob ang iba pang estudyante na naging biktima ng kamanya-kanya. Isa-isa silang lumabas, nagsalita at nagbigay ng kani-kanilang testimonya tungkol sa pangmumolestya at pananakot ng matandang profesor. Dahil sa dami ng reklamo at dagsa ng mga bagong ebidensya at matitibay na testigo, muling nabuksan na rin ng mga otoridad ang kaso ng ate ko. Dininig nila ang kaso. Samantala, makalipas ang ilang buwan, graduate na kaming 3. At makalipas pa ang ilang taon, habang gumugulong ang kaso, hindi ako iniwan ng 2 kahit na may kanya-kanya na kaming mga naganap sa buhay. Si John ang mas naging madalas kong sandalan sa sandaling pinanghihinaan ako ng loob at nakakaramdam ng pagsisisi. At dahil dito, madalas niya akong niyayaya sa simbahan para magdasal. Lagi niyang pinapaalala sa akin na humingi ako ng tawad sa Diyos at tuluyang linisin ang aking puso sa mga nagawa kong kamalian. Partikular na ang paglapit ko sa mangkukulam at ang tangka kong pagpatay sa pamamagitan ng sumpa. Natutunan kong magdasal ng taimtim at dahan-dahan kong pinakawala ng puot na matagal nang lumalamon sa aking pagkatao. At sa wakas pagkatapos ng 3 taon ng paglilitis, nahatulan na nga ng hukuman si Sir Alan. Parusang habang buhay na pagkakabilanggo ang ibinabasa kanya ng batas dahil sa patong-patong na kasong kriminal na sexual assault at pang-aabuso sa kapangyarihan bilang professor. Doon na siya mabubulok sa loob ng piitan ng walang piyansa. Nang matapos yun ay dali-dali akong bumisita sa puntod ng ate ko. Binigyan ko siya ng puting rosas at nagsindi ng kandila habang ako'y nagdarasal. Ate, tapos na ang laban natin. Nakulong nang sumira sa buhay mo. Nakuha na natin ang hustisya. Pwede ka nang magpahinga ng tahimik. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang mahalagang aral ng kwentong ito, Miss Winnie, bago matapos ang sulat kong ito. Ang hustisya maaaring matagal bago makamit at puno ng pagsubok sa simula. Ngunit kapag pinaglaban ito sa tamang legal na proseso at may kasamang pananalig, darating ang araw na mangingibabaw pa rin ang katotohanan at maparurusahan ang may sala. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Winnie. Pagpalain po kayo ng may kapal. Muli, ako si Jenny, nagpapasalamat sa pagbabahagi nyo ng aking karanasan sa inyong tagapakinig.
Sana po ay nagustuhan yung ibinahagi naming kwento sa inyo ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Siyempre, Shoutout po kina Grace Abiro, kay Tinay San Pedro, kay Marites Nalika, kay Alma Odayana Vlog 45 from Abu Dhabi, kay Amparo Estrada na nag-comment po sa Isnabera na Artista Upload. Ang sabi po niya, yung galing ako sa shop, pagpasok pa lang ng bahay, headset na agad. Habang nagluluto, linis ng bahay, makinig muna. Non-stop habang naliligo. Kakaalis po ng pagod ang pakikinig sa inyo, Miss Winnie. Salamat po sa comment nyo, ma'am. Malaking tulong po ang pakikinig at pagsuporta nyo sa channel natin. Thank you po ulit. Maraming salamat din po sa lahat ng nagkomento at nakinig sa mga nauna naming upload. Abangan nyo pa po sana ang mga susunod naming upload at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share, and comment sa mga stories namin. Para po mabilis nyong makita kung may bago kaming upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagtaas ng ating subscribers ha, at lumalaki na po ang pamilya ng Miss Winnie Horror Story Channel. Yes, tama. Kaya aasahan pa rin po namin ang suporta nyo. Hindi po namin marireach ito nang wala ang tulong nyo ha. Yun po sana ang lagi nyong tatandaan. Kaya nagpapasalamat po kami ng lubos sa inyo. Muli ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Go, 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 Team Johnny! Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat. Bye! Bye!